At dahil napag-usapan na din po natin ang layunin at gampanin ng unit na ito, sir. So, ano-ano naman po yung mga kadalasang sitwasyon na na-encounter ng ating mga kasamahan sa RHPU po sa pagpapatrolya o usapang trapiko? At ano po yung mga inyong ginagawa para mas mapanatiling ligtas at maayos itong mga to, sir? So, kadalasan na na-encounter natin ay ang mga motoristang walang mga lisensya, hindi rehistrado, yung mga sasakyan, o peke, yung mga plaka, speeding, pagkakabit ng mga LED lights, siren and blinkers. At ang mga ginagawa natin dito, titikitan to ng ating mga kasamahan sa highway patrol at ini-impound naman natin yung mga sasakyan na may mga impoundable offense. Ayan po. So, sa dami ng sasakyan at sa dami ng mga posibilidad na aksidente o insidente, napakahalaga po talaga ng mga hakbang na ito, sir. Ramdam po talaga ng mga motorista yung presensya po ninyo sa highway. At nakakabawas ito ng kaba, lalo na yung mga mabibigat na sitwasyon o aberya. Lalo na napakalaking problema po ang carjacking at iba pang krimen sa highway. So, ano naman po yung mga pamamaraan o estratehiya ng HPG para labanan ang ganitong mga uri ng krimen po, sir? So, nagsasagawa tayo ng checkpoint, intel gathering, coordination sa LTO, at ibang ahensya ng gobyerno na may kasama natin sa kalsada, may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas sa kalsada. At public awareness campaign, at meron din tayong dito sa mga teams, meron tayong mga rapid response team na siyang tumututok sa mga carnap or nawawalang mga sasakyan. Ayan, so talagang nakakabilib po talaga ang mga estratehiya po ninyo, sir, para labanan po yung mga ganitong uri ng krimen. At napaka-critical po ng papel ng HPG sa pagtugis sa mga carjackers at iba pa mga kriminal sa kalsada po. Parang sa dami po ng mga hakbang nito, sir, mas ramdam po ng mamamayan na lalo na po ang ating mga drivers ang seguridad at protection po. So, maraming salamat po sa inyong walang kapantay na dedikasyon sa paglaban sa mga ganitong panganib po, sir. So, bukod po sa carjacking po, sir, ano-ano naman po yung paglabag sa trapiko ang madalas po ninyong nahuhuli? At ano yung mga madalas na dahilan ng mga motorista, bakit po ninyo sila nahuhuli po, sir? Okay. So, kadalasan na nahuli natin ay yung mga walang dalang lisensya, expired yung license, at karaniwang dahilan ay yung naiwan sa bahay, dahil siguro sa pagmamadali. Yes po. Yung nawala, or yung iba naman, ang dala, yung student permit. So, ibig sabihin, kung student permit, dapat may kasama ka na mayroong lisensya. Ayan, so mas lalo ngayon, sir, napakarami ng iba't ibang sasakyan at hindi po talaga naiiwasan yung mga ganong sitwasyon dahil napaka-accessible po talaga kasi kapag may mga sasakyan ka po, sir. Pero dapat, alam din po natin, lalo na po ang ating mga drivers na may mga traffic laws din na kailangan dapat natin sundin at ipatupad, di ba po, sir? Opo. Ayan, sunod ko pong itatanong, sir. Para po sa kaalaman po ng lahat, pagdating po sa mga sasakyan na walang rehistro o expired na yung mga lisensya, paano po ninyo pinapatupad ang mga batas na ito at ano-ano po yung mga proseso na ginagawa po ninyo dito, sir? So, ina-assist natin ang mga ito sa pagpaparehistro, sa kanilang pagpaparehistro ng kanilang mga sasakyan, pagpapalisensya, at nagbibigay din tayo ng advice kung paano ito gagawin, no? So, advice natin, una, ayusin na sa lalong madaling panahon yung mga ganitong mga problema. Ayan, sunod po na tanong ko po ulit, sir. Kapag nahuli po ang isang motorista na reckless driving o speeding, ano po naman po yung mga karampatang parusa o multa para po dito? May mga kaso rin po ba na kinukumpiska ang lisensya at mga sasakyan po, sir? Okay, so titikitan at kinukumpiska ng mga deputized police personnel natin, no? At ini-endorse ito sa LTO at ang multa naman ay pinapatupad ng LTO bilang pangunahing ahensya ito na pagdating sa kalsada or sa pagpapatupad ng batas trapiko. Ayan. Kapag nahuli ang isang motorista, hindi lamang pumulta ang sinasaad, kundi pati na rin po ang posibilidad na pagkumpiska ng lisensya o sasakyan. Kaya po sa mga drivers po natin dyan, sumunod lang po tayo sa traffic laws kasi hindi po biro ang multa na kailangan pong harapin kapag nag-violate ka ng mga batas trapiko po. Para po maiwasan po ang violation at madagdagan ang kaalaman ng ating mga mamamayan patungkol sa batas trapiko,
paano nakikipag-ugnayan ang PNP-HPG sa komunidad upang itaguyod ang kamalayan patungkol po sa road safety, sir? May mga programa po ba kayo na makakatulong po sa kanila, sir? Okay. So, meron po tayong mga programa dyan. So, kasama dito ang mga road safety seminar, training, and outreach program na naglalayong magbigay ng kaalaman sa mga motorista tungkol sa tamang pagsunod sa batas trapiko. Ayan, so nakakatuwang malaman na ang HPG ay aktibong nakikipag-ugnayan sa komunidad upang magbigay ng impormasyon at magturo ng mga best practices sa kalsada. Ang mga ganitong programa po ay talagang mahalaga para sa lahat ng motorista, para sa seguridad ng lahat dahil ang pagbibigay ng kaalaman sa road safety ay isang mahusay na paraan upang maiwasan natin yung mga aksidente o insidente. Last question na lang po natin ito, sir. Mayroon po ba kayong satellite offices sa Calabarzon? Saan matatagpuan ang inyong mga satellite office po para sa mabilis na serbisyo at mas epektibo na pagtugon sa mga pangangailangan po ng mga motorista po natin? Dito sa Calabarzon, meron tayong office. Una, dito sa ating Police Regional Office. Andito yung ating Regional Highway Patrol Unit 4A headquarters. So, meron din tayo sa Cavite. Ito ay nasa Camp Pantaleon Garcia sa Imos, Cavite. Then sa PHPT Laguna, meron tayo sa Camp Brigadier General Pasiano Rizal. Ito ay nasa Santa Cruz, Laguna. And sa Batangas, yung ating PHPT ay matatagpuan sa Camp General Miguel B. Malbar, Kumintang, Ilaya, Batangas City. And also dito sa Rizal, dito sa Camp Major General Riserio Jeronimo sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal. At dito sa Quezon, dito sa Camp Guillermo Nacar, Lucena City.